Good morning mga ka-Berks. At ano ba laman ng rep natin? Wala. 2 pirasong itlog. Wala nang laman yung rep. Zero. Sili. Ito na lang ulamin natin para sa araw na to. Sili lang. So mag-grocery muna tayo, no? Wala tayong mga gulay. Wala tayong stock dito sa ref. Pero pagdating sa mga karne, meron tayong mga karne. Meron tayong isda na binigay sa atin, hindi pa natin naluluto hanggang ngayon, wala pang time. May buto-buto, meron mga portion chicken, basta hindi tayo bibili ng karne, bili lang tayo ng gulay sa kaprutas o yung mga kailangan lang natin dito sa bahay. Good morning mga ka-Berks! Kumusta na kayong lahat? Happy Valentine's sa inyong lahat. Pulang-pula, no? Kung hindi Valentine's, today is birthday ko. Anyway, punta lang tayo ngayon dito sa supermarket at bibili lang ako ng ilang pirasong gulay kasi wala nang laman yung rep natin. Nakita nyo naman, tinignan natin kanina, empty na talaga. So tara, at punta lang tayo dito. Check na rin natin yung ibang mga paninda dito kung magkano na rin yung presyo kasi marami sa inyo talaga nagtatanong ng mga presyo, nag-update ng mga presyo dito sa Canada. So tara, samahan nyo ako at mag-grocery tayo. So sobrang aga pa at para pa akong puyat na matching kasi panggabi ako sa trabaho ko kagabi at pag uwi ko ng bahay nagluto si Angelo ng chicken. Siyempre hindi ka naman makatulog kaagad, pahinga ka pa. So anong oras na ako nakatulog? Tapos ngayon maaga akong gumising para magluto ng almusal namin ni Angelo. Tapos hinatid ko siya sa work at ngayon dito naman tayo sa grocery at mag-grocery tayo. Magluluto ako maya-maya, papakita ko sa inyo yung mga lulutuin natin. Pero dito mo tayo sa supermarket. Marami ng chocolate na available ngayon. Puro Valentine's na yung mga decoration nila. Mga stuffed toys para sa jowa nyo. $15. XO. Ayos. Itong ganito klase na parang Chinese to, no? Pang Chinese. Tapos meron silang malalaking stuffed toys talaga rito. Dito sa Walmart talagang maraming ganito kalalaki na stuffed toys. Yan o, lalaki $40. Laki, no? Pero kung nasa amusement park at nagpapalaro doon, bago mo makuha to, makakaubos ka ng malaking pera. Tama o tama? Tama. May pula pa nga sila rito. Ayan o. Ang ganda o. Ang cute. Bigas. Yan lang ngayon ang bigas $13 para sa 8 kilo na bigas. Nagsasale talaga yung mga bigas dito sa Canada. Hindi lang bigas, lahat. Damit, bigas, gulay, prutas. Ultimo yung mga barbecue chicken, yung mga inihaw na chicken na yan. Lahat yan, nagsasale. Diba? Tulad nito, rollback, $6.44. Naging $5.70, ano na lang, $5.78. Pero sugar yan. Skip tayo dyan. Doon tayo sa bibilhin natin, kaya tayo nandito. Sayote, itong maganda sayote nila, $1.47. $1.47 para sa sayote. Not bad. Pero ang nasa listahan ko ay luya. Kasi wala akong luya sa bahay. Nagluto ko ng isang araw ng chicken, walang luya. $1.88 per pound. Kinukuha ko lang yung magagandang klase lang. Pero hindi ko pinuputol. Pinipili ko lang sila. Yung yung hindi mahirap balatan. Sabi nung iba, pag bumili ka ng luya, dapat yung matanda para malasang malasa. Ako iba pag bumili ako ng luya, yung madaling balatan. Okay na to. Ang mura ng mga orange nila ngayon, tapos ang lalaki. Kuha na ako nito isa. $6.98. So parang $7 lang ang isa, no? Marami na yan. Gusto ko rin sanang bumili ng cabbage pero hindi ito yung cabbage na gusto ko Para itong wax, hindi siya talaga masarap. Saka matigas siya. Hindi siya yung cabbage na
maganda. Nagbagsak presyo na nga siya, 97 cents per pound. Kasi walang gustong bumili ng ganitong klase ng cabbage eh. Parang wax. Kamatis, $2.24 per pound. Itong bilhin natin, wala akong kamatis sa bahay. Siyempre, pinipili ko talaga yung matigas. Kasi yung matigas, aabot ng ilang araw. Sabi nung iba, wag mo pisil-pisilin yung kamatis ko. Hindi man ako bibili ng marami. Konti lang naman. Para may stock lang ako sa bahay. Siyempre, bibili rin tayo nito. Ang strawberry. Murang strawberry ngayon, no? $3.84. So, bibili ako ng strawberry para may stock ako sa bahay. Okay daw to para sa aking diabetes, sabi ni Doc. Ito malalaki. Ayos to. Dalawa na yung bilhin natin. Total mura lang naman ngayon yung strawberry. Hindi kagaya nung eto medyo mahal, blackberries. At saka tong cherry na to mahal din. Eto medyo mura. Tapos ang blueberry nila mahal din eh, kukunti lang eh. Okay na, strawberry na lang muna. Nakalimutan ko pala kumuha ng bell pepper. Kuha ko isa lang, $2.94 per pound. So ang isang piraso hindi naman siguro ganun kamahal. Yan, ganda oh. Kuha rin ako ng isang pula. Ano bang bibilihin natin? Isang pula o ito ng tatlo para mas makamura tayo? Ito na lang, tatlong kunin natin, $5. Kuha na rin tayo ng peeled garlic. Isa. Peeled garlic. Mahal dito yung ganitong klase ng sampalok o ganito kakonti na sampalok. $5. Isang maliit na buko, $2.28. Ito yung madalang lang ako makatikim, yung sitaw, yung regular sitaw sa atin. Mahal kasi yan eh. Marami akong yellow onion sa bahay pero kukuha ko ngayon ng isang red onion. Isang piraso ng red onion. Kasi ang per pound is $2.47. Kuha na rin tayo ng carrots. Itong malalaki yung bibilihin natin ngayon kasi gagawa ako ng atsara para mamaya. $1.84 per pound or $4 per kilo. So ang isang kilo mga ilang piraso lang yun, no? Siguro 3 lang kukunin ko. Ayan. 3 carrots. Bili na rin ako ng lime. Ang lime is 2 pounds para sa isang bag. $5. Dami yung mga pinamili ko, puro ano lang oh. Gulay at prutas lang talaga. Kuha tayo ng talong. Ilang pirasong talong. Ganda nung ampalaya nila ngayon oh. Ayoko sanang kumuha kasi kaluluto ko lang nung ampalaya nung isang araw eh. Pero kukuha na ako, ang ganda. Pwede mo na may stock yan sa bahay. Bumili rin ako ng ampalaya nung isang araw. Ginawa ko, binaon ko sa work. Inisa ko lang siya sa pork na may taba-taba. Kinukuha ko yung matigas talaga, yung talaga mapait na mapait. Ito talagang isda na to, napakamura lang. Basa fish. Biro mo $5 lang yung ganito kadami. Diba? Pork chop. Pork chop na 1.4 kilo. $14. Etong mahal. Konting piraso lang ng pork belly na puro taba. $14 din. Ito talaga yung nagmahal na eh.
$24. Dati talagang mura lang nito. Ito yung niluluto ko na pang kaldereta saka pang ano anong tawag dito. Basta, yun na yun. Pero mahal na siya ngayon. Siyempre, pinakamahal dito sa Canada, yung mga beef. Mahal talaga yan. Ito pang stir fry, kukunti lang to. $19. Plus tax pa yan, so $20. Yung mga ganitong klase, $22 para sa ilang piraso. Dito sa Canada, yung mga supermarket, palagi meron silang international aisle. You know, international food, international East Asian. Minsan nakalagay Pilipino pa nga eh. So, anong bibilihin natin dito? Hanap lang tayo ng mabibili natin dito. Siyempre, dito tayo sa paborito nating noodles. Ito yung ginagamit natin lagi pagka nagigisa tayo ng pansit. Mahal na nung pound corned beef, $7 na. Wow, grabe. Tapos ang Pure Foods corned beef, $6.77. Dati mas mahal ang Pure Foods kesa dito sa Palm, pero ngayon mahal na ang Palm. Wow. Kasi mas masarap talaga yung Palm eh. Siyempre walang mas mahal pa dito sa Barrio Fiesta na Bagoong. $9. O kaya dito sa Ladies Choice Sandwich Spread, $4.47. Pero paborito ko to, sitikwa na nga ako. Sabi nga nila, basta pagkain, kung kahit mahal eh, pagka para sa iyong katawan naman, sige bilhin mo. Trabaho ka ng mabigat, tapos enjoy mo rin yung pagkain mo ng masarap. Siyempre, tatrabaho ka ng mabigat eh. Ay, kuha ko nitong pang sinigang mix. Yan. 87 cents. So, tayong dalawa. Pagka nagsisigang ako ng pork o kaya isda, di ako makapagsigang ng beef kasi mahal. Okay na yan. Kuha nga rin ako nito, pansit canton na to. Mura lang naman. $3 lang ang bawat pack. Pang emergency lang yun pagka yan ang ulam. Kapag walang ulam sa bahay at pagod galing sa trabaho, sige, noodles na lang minsan. Huwag lang madalas. Marami rin pala mga coffee dito. Ang madalas na binibili kong coffee is ito, $6 something, kasi sale siya. So kuha na ako nito. Sale naman. Tapos pag nagluluto ako ng kare-kare, gumagamit ako ng peanut butter, extra creamy peanut butter craft. O dito tayo sa Great Value. Dito naman sa crunchy. Ang crunchy naman nila is $4 something lang. $4.27. Ito na lang siguro. Mas mura ng konti. Saka mas malaki yung bote. Siyempre dito tayo sa mas mura. Ito talaga yung mura rito. Yung suka. Apple cider vinegar, $6. Ito namang regular vinegar, $2. $2 lang siya. $2.27. So dito na lang tayo sa regular vinegar. Okay lang yan. Meron ditong Great Value canola oil, $8.77 para sa 2.84 liter. So dito sale, 2.84 liter din. Mas mura ng konti kasi naka-sale. Dito na tayo. Kuha na rin ako nitong teriyaki sauce. Naubos na ni Angel yung teriyaki nung isang araw nung nagluto siya ng chicken sa bahay. $3.57 kasi sale. Kuhanin ko na ito, isa na to. Masarap kaya itong pineapple bites na to. Pineapple bites. Pero sobrang gaan. Parang walang laman. Pas. Popcorn, mahilig si Angelo sa popcorn. Bili natin siya ng popcorn. Ito, light. Ito naman, ito na lang siguro. Pareho lang naman ang presyo. Bili rin tayo ng eggs.
Large white for $6.48. Ito yung dinidisplay ko sa trabaho. Pero dito sa kanila iba, no? Check natin kung perfect yung mga eggs. Uy, perfect na perfect yung egg mo, ah. Ayos. Sa kanila naka-chiller yung ano, may salamin. Sa amin wala. Sa amin, no, kumakain naman ako. Parang ako naman may-ari ng Walmart. Marami rin sila mga binibenta mga damit dito, tapos talagang cheap lang, sobrang mura. Clearance $15, $34. Lee, merong $22 na shirt. Maraming mga, yung iba branded, Levi's, yung iba Wrangler. Basta marami rin mga clothes na mura rito. Ito talaga mga mura nila rito, mga sapatos. Tingnan mo, sapatos $9, oh. $9 na sapatos, di ba? $9. Merong 29, may 50. Depende sa klase ng sapatos na gusto mo. Kung para sa estudyante o pang hiking, meron din dito. Sa halagang $40, may pang hiking ka na. Magandang klase rin, di ba? Kunwari ito 39, minus 10% pa, minus 390. Di not bad na para sa mga empleyado dito nagtatrabaho. O ayan, oh, may uminom ng milk to go. Sinuli lang dito. Daming mga sapatos, oh. Diba? $19. San ka pa? Tapos meron mga talagang pamporma. Ayan, mga pampormang boots. May 59, may 99, 100. Pero magandang klase. Tapos steel toe. Ito yung mga pangtrabaho talaga na sapatos. Ganda. Ayan pa, oh. Okay na siguro itong mga napamili ko. Magkano na kaya abutin ito? Baka may higit 100 na to. Check natin. Samahan nyo ako, doon na tayo sa counter, sa cashier. Donation for food, friend? So, ang grocery natin today is $100. Pero dahil may minus 10% discount, meron tayong $10 na discount. Di ba? Laking tulong na rin. Meron na tayong panggasolina. $10 na panggasolina para sa araw na to. Ayos. Kaya medyo mahal yung grocery natin ngayon. Inabot ng 100 kasi mga gulay saka prutas. Medyo mahal talaga yung gulay saka prutas, eh. Pero pag karne, mura lang yung mga pork saka chicken. Ayos na ang ating grocery para sa araw na to, ka-Berks. $100. Sakto. Sa dami ng sasakyan dito, hindi ko na alam kung saan ako nag-park. Hanapin ko na lang. Matanda na talaga, malilimutin na. Yung sasakyan natin. At inilagay na natin yung mga grocery natin. Pero syempre, hindi natin pwedeng iwan tong pushcart dito lang, no? Ayos! Kailangan din naman natin na maging mabuting mamamayan dito sa Canada, saka maging good example tayo para sa mga Pilipino na nandito sa Canada. Simula na naman tayong lahat ng bagong taon ng pasasalamat, bagong pag-asa at bagong saya para sa pangarap at pamilya. Maging matatag sa mga pagsubok, maging positibo sa mga problema, makakaya yayan at malalagpasan. Tayong mga Pinoy, puno ng pag-asa.
Lagay lang muna tayo ng oil. Lagay ko na nga lahat ng chicken na to. Baka mabitin pa kami mamaya pag naluto na eh. Saka para good for few days na rin yan, di ba? Baka ito na rin yung ibaunin ko bukas sa trabaho. Set aside lang muna natin siya. Dito naman natin lulutuin sa mas malaki natin na wok. Lagay lang ulit ako ng konting oil. Bawang. Sibuyas. Saka ako ibabalik ngayon yung chicken. Alisin lang natin yung ibang oil dito sa chicken natin. Saka ako lagyan itong chili paste. Ito yung chili paste na Korean. Saka ako lalagyan ngayon ng gata. Gata mga ka-berks. Ayos. Banlawan natin ng konti itong pinaglagyan ng gata. Sayang. Saka natin tutunawin ngayon itong chili paste o itong pepper paste na to. Ayos. Diba? Ang ganda na ng kulay niya. Isasama ko na itong radish or labanos. Tapos lagyan na rin natin itong carrots. Yan. Saka ko lalagyan ng patatas. O hindi yan apple Sabi ng iba apple daw eh. Patatas yan. So pakukuluan lang natin yan. 4 lang patatas na nilagay ko para konti lang sa carbo. Saka si Angelo lang talaga mahilig yan sa patatas eh. Para kay Angelo yan. Ngayon, pakukuluan natin yan sa mahinang apoy o mahina lang yung ating kalan. Takpan lang natin. Saka natin lulutuin sa number 4 lang siguro. Yan, number 4. Mga 30 minutes para lumambot lang yung chicken, maluto, yung carrots, yung potato, at saka yung radish. Mamaya, check ulit natin kung ano na itsura niya. Timplahan ko na rin pala siya ng paminta. Konting paminta. Lagyan ko rin ng konting paprika. Saka damihan pa natin yung ating sili, yung anghang niya. So, lagyan pa natin ng chili flakes or crushed chili. Saka natin lutuin niya ng slow cook. Minsan, nagluluto rin ako ng may gata na Thai chicken. Minsan naman, may gata na Korean chicken, kagaya nga doon eh. Okay na yan. Pakuluan lang natin hanggang sa maluto yung chicken, hanggang sa lumambot yung ating mga vegetables. Ayun, ayos na. Malambot na yung ating patatas. Check natin. Yan, malambot na. Malambot na nga. Lagyan ko ngayon siya ng fresh na sili. Saka syempre, lagyan din natin ng salt. Ayan na yung ating ulam. Siguro masarap to kung mayroon din mga dahon ng pechay. Wala yata akong pechay dito sa bahay. Yan lang yung aking mga vegetable. Pero okay na rin yan Galing ako sa rep, wala akong nakitang pechay. Okay na siguro to. Ito na lang.
So, luto na yung ating mga gulay, ating karne, luto na, chicken. So, tikman na natin. Gusto ni Angelo, pag nagluto ko ng mga ganito na may sarsa o may sabaw, may sabaw talaga. Ayaw niya nung dry. Wow! Panalo! Sarap! Try nyo. Masarap tong niluto ko na to. Sigurado mapaparami naman yung kain ni Angelo nito. So, hindi na kami magluluto ng rice. Okay na yan. Patatas na lang yung gagawin niyang rice mamaya pag kumain na siya. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina,